Malinaw kong natatandaan ang aking unang araw sa isang oil rig, ang napakalaking makinarya, ang walang tigil na karagatan, at ang matibay na pagkakaisa sa mga tripulante. Sa paglipas ng panahon, ang mga rig ay naging pangalawang tahanan ko, at ang excitement sa paghahanap ng langis ay naging bahagi na ng pagkatao ko. Ang bawat drill at pipeline ay kumakatawan sa isang hakbang tungo sa pagtiyak sa kinabukasan ng aking pamilya, sa kabila ng mahabang pagkakalayo. Sa paglipas ng mga taon, ang mga hinihingi ng trabaho ay nagdulot ng malaking pasanin, mahabang oras, patuloy na panganib, at ang presyon na magampanan ang trabaho ay bumigat. Ngunit ipinaalala ko sa sarili ko sa bawat paycheck ang buhay na itinatayo ko para sa aking pamilya. Hindi ko alam na ang mga sakripisyong ito ay haantong sa pinakamahirap na desisyon sa aking karera. Mahigit 1 taon na mula nang huli akong natulog sa aking sariling kama, at sabik na ako rito, ngunit isang napakalaking bagyo ang papalapit, na nagtulak sa akin na ihinto ang operasyon sa mga rig. Ito ay isang napakahalagang tawag, ngunit ang tindi ng bagyo ay hindi nagbigay sa akin ng ibang pagpipilian. Nakapag-drill na kami ng 5 balon sa lugar, na ang lahat ay nakaposisyon na 20 nautical miles ang pagitan, at ang pagpapatigil sa mga rig ay nangangailangan ng katumpakan at koordinasyon. Sa kabutihang palad, ang lahat ay naging maayos, at ang mga tripulante ay ligtas na nailikas. Nang masecure na ang mga rig, isang helicopter ang nagdala sa natitirang team pabalik sa Pampang. Hindi pa ako dapat magbakasyon, kaya ang pag-uwi ko ay magiging isang sorpresa. Excited akong makita ang aking asawa, mga anak, at mga kapitbahay. Sa kabila ng demanding na schedule, ang trabaho ay nagbunga, na nagpa-triple sa aking base salary sa nakalipas na 3 taon. Ang aking expertise sa angle drilling ay naging mahalaga, lalo na sa oil boom sa US 5 taon na ang nakalipas. Pagkatapos ng promotion, nagpasya akong magplano para sa maagang pagreretiro. Hinati ko ang aking paycheck sa 3 paraan, pinalaki ko ang aking 401k, nag-invest ng 25% sa isang broker, at idineposito ang natitira sa aming bank account. Nagkasundo kami ng aking asawa na mag-focus sa pagbabayad ng aming mortgage at pag-iipon. Sa loob ng 20 taon, nakabuo kami ng malaking seguridad sa pamamagitan ng matalinong pamumuhunan. Ibinahagi ng aking broker ang aking portfolio sa company stock, mga tech giants tulad ng Google, Amazon, at Facebook, at mga dividend-paying blue-chip stocks, na may regular na mga ulat na ipinadala diretso sa akin. Dahil madalas akong wala, palagi kaming nagfa-file ng buwis ng hiwalay ng aking asawa, at siya ang nagke-claim ng deductions ng mga bata. Kung direktang tatama sa amin ang hurricane, walang makababalik sa mga rig hanggang sa makapasa sila sa isang full inspection. Ipinilit ko ang mga detalyeng ito upang matiyak ang kaligtasan ng aking team. Susuriin ng isang crew ang seafloor bago namin ipagpatuloy ang operasyon, at sa bagal ng pag-usad ng hurricane, tila magkakaroon ako ng hindi bababa sa 2 buwang bakasyon. Habang tumatagal ang bagyo, mas mataas ang magiging reconstruction costs, kaya sinusubaybayan ko ng mabuti ang panahon. Nakatulong akong lumikha ng mga bagong safety procedures na ito matapos balewalain ng BP ang aming payo at nagbayad ng bilyon-bilyon pagkatapos ng isang disaster. Ang ilang milyong dolyar sa pag-iwas ngayon ay nakakatipid ng bilyon-bilyon sa mga lawsuits at regulatory issues sa kalaunan. Natutunan ng BP sa mahirap na paraan kung paano maaaring pagsamantalahan ng mga gobyerno ang environmental disasters. Nag-adapt ang industriya ng langis, naglaan ng budget para sa pangmatagalang shutdowns at inuna ang kaligtasan sa anumang halaga. Nakilala namin ng aking asawa, si Shona, ang aming mga kapitbahay, sina Jack at Jasmine Parsons, pagkatapos naming bilhin ang aming bahay. Noong panahong iyon, buntis si Shona sa aming unang anak, si Hunter. Kalaunan, nagkaroon pa kami ng 2 anak, sina Alan at Sarah, na halos malalaki na ngayon. Sina Jack at Jasmine, na hindi maaaring magkaroon ng anak, ay naging parang tita at tito sa aming mga anak,
Si Jack, sa kabila ng pagiging medyo sinungaling at walang class, ay may talent sa sales. Si Jasmine, sa aking paningin, ay isa sa pinakamagagandang babae na nakita ko, at kung mayroon mang makatutokso sa akin, siya na iyon. Habang naghihintay sa Tampa Airport para sa isang flight papuntang St. Louis, nakatanggap ako ng text mula sa aking anak na babae, si Sarah, na humihiling sa akin na tawagan siya. Hindi ko siya nakikita sa loob ng 14 na buwan, at ang pagkalayo sa aking pamilya ay nagpapaisip sa akin na magpalit ng karera. Tinawagan ko siya agad. "Hi Dad," sabi niya, "salamat sa pagtawag pabalik ng napakabilis." "Anong meron, Buttercup?" tanong ko, gamit ang kanyang palayaw noong bata pa siya. "Okay. Eto na," sabi niya. Si Hunter ay nasa ospital na may tama ng bala. Si Uncle Jack ay nasa kulungan dahil sa attempted homicide, at si Aunt Jasmine ay buntis. "Seryoso ka?" sagot ko, gulat na gulat. "Sabi mo gusto mo ang bare facts," sagot niya, "pero may iba pa na kailangan mong malaman bago mo kausapin si Mom." "Bakit naman?" tanong ko. "Komplikado, at may iba pang kwento," sabi ni Sarah. "Tinuruan mo kami palagi na unawain ang lahat ng panig bago gumawa ng mga desisyon." Idinagdag niya na maaaring sabihin sa akin ni Mom ang isang bersyon na nag-oomit ng ilang detalye, lalo na dahil kasangkot siya sa sitwasyon kasama sina Hunter, Jack, at Jasmine. "Okay, Buttercup," sabi ko, malapit na akong sumakay sa isang eroplano papuntang St. Louis. Sasakay ako sa unang flight pabalik sa Cape sa umaga. Lumiban ka sa paaralan bukas, at magtataksi ako pauwi pagdating ko. Wala na ang mama mo sa trabaho noon. Uuwi ka. Ang galing. Nasa New York si Mom, sagot ni Sarah. Tinawagan ng Macy's ang lahat ng kanilang store managers para sa isang meeting upang talakayin ang pagpapalakas ng sales at pagbabawas ng inventory. Ang rehiyong ito ay isa sa iilang kumikita pa rin, kaya gusto nilang malaman kung ano ang gumagana. "Nalaman na ba niya?" tanong ko. "Hindi pa. Nasa ospital pa rin ako naghihintay na makabalita mula sa doktor," paliwanag ni Sarah. "Tinawagan kita muna dahil naisip ko na dapat mong malaman. Ayokong isali si Mom hanggat hindi pa tayo nakakapag-usap. Ipabigay mo sa billing department na dadalhin ko ang aming mga medical card sa umaga," sabi ko. "Salamat sa pag-text sa akin, Buttercup. Mahal kita. Kita tayo bukas ng umaga." Pagkatapos magpaalam, naghanda akong dumaan sa security at maghintay para sa aking flight. Nagbigay ito sa akin ng oras upang pag-isipan ang aking pamilya at ang aming mga relasyon. Ginugol ko ang halos buong buhay naming mag-asawa sa pagtatrabaho sa mga rig, simula sa ibaba at inaangat ang aking sarili. Habang nasa dagat, sineryoso ko ang aking edukasyon, na humantong sa akin kung nasaan ako ngayon. Naalala ko ang araw na nakilala ko si Shona. Masyado siyang mabilis magmaneho sa Walmart parking lot, sumalpok sa black ice, at bumangga sa aking lumang truck. Walang gaanong sira, kaya pumasok kami sa loob, at binilhan niya ako ng sub at kape dahil sa pagiging good sport ko. Nang habarin niya ang kanyang coat, napansin ko kung gaano siya kaakit-akit, at mabilis kaming nagkasundo. Binigyan ako ni Shona ng inspirasyon na seryosohin ang buhay. Bago ko siya nakilala, nabubuhay lang ako araw-araw, ngunit binigyan niya ako ng layunin. Sa loob ng isang buwan, bumalik ako sa paaralan upang pagbutihin ang aking sarili, at habang lumalago ang aming relasyon, lumalago rin ang aking determinasyon. 8 buwan ang lumipas, nagkasintahan kami, at 6 na buwan pagkatapos nito, nagpakasal kami. Nagsimula akong magtrabaho sa offshore, at sa impluwensya ni Shona, bumuti ang aking performance, na humantong sa mas mataas na sweldo. Nagpatuloy rin si Shona sa kanyang sariling karera, nakakuha ng business degree at nagsimula bilang department manager sa Macy's. Siya ay excel sa retail merchandising at mabilis na umakyat sa ranggo. Ang kanyang tagumpay ay humantong sa isang store manager position sa Cape,
kung saan ginawa ng kanyang pamumuno ang tindahan na isa sa pinakamabilis na lumalagong sa division. Si Jack Parsons ay isang independent wholesaler na kumikita sa pamamagitan ng pagmamaneho ng kanyang ruta at pagbebenta ng mga tools sa mga mekaniko. Bagaman hindi ko alam kung magkano talaga ang kinikita niya, ipinahiwatig ng kanyang spending habits na mahusay ang kanyang kinikita. Kakaiba, ang aming lugar ay hindi bahagi ng kanyang teritoryo. Kilala ni Jack ang lahat at may talento sa paghahanap ng mga bagay na hindi kaya ng iba, madalas na nagdadala pa uwi ng mga mamahaling regalo para sa kanyang asawa. Isa siyang misteryo sa akin, simple at carefree, ngunit laging nagbabayad ng cash at umiiwas sa credit o debit cards. Ang tanging bank account na mayroon sila ay nasa pangalan ni Jasmine. Si Jasmine, isang respetadong figure sa komunidad, ay nagtatrabaho para sa Southeastern Missouri newspaper bilang isang reporter at assistant editor, na nagsisilbi sa ilang boards. Sa panlabas, maaaring magtaka ka kung paano kami naging magkaibigan. Sina Jack at Jasmine ay African American, habang si Shona at ako ay 6th generation English Americans, ngunit noong bata pa ang aming mga anak, madalas silang ipinapasil ni na Jasmine at Jack, sinisira sila na parang sarili nilang anak. Binibiro ni Jack na inampun nila ang aming mga anak, at maraming tao ang naniwala sa kanya. Tinawag pa ng aming mga anak na Uncle Jack siya, at pakiramdam namin ay pinagpala kami na magkaroon sila sa aming buhay. Habang lumilipad ako pauwi, sinubukan kong unawain kung ano ang nangyayari. Ang balita na ibinahagi ni Sarah ay hindi akma, ngunit iginiit niya na ang lahat ay konektado sa aming relasyon sa mga Parsons. Mayroon akong 3-hour layover sa St. Louis, isang nakakabigong airport na walang indoor smoking areas. Para manigarilyo, kailangan kong lumabas. At pagkatapos ay dumaan muli sa security. Habang nagva-vape ang iba sa loob, nakatayo sa labas, nagbigay ako sa aking craving, tinatamasa ang isang Marlboro. Ang pagtatrabaho sa offshore rigs ay may mga perks, tulad ng murang sigarilyo na walang mataas na buwis. Nagdala ako ng 6 na kahon pa uwi sa biyaheng ito. Ipinagbawal ko ang booze sa mga rig, na hindi nagustuhan ng mga lalaki sa simula, ngunit pinahahalagahan ng kanilang mga asawa ang mga savings, kahit na naging hindi ako popular sa kanila. Isa sa mga frustrations ng pagiging Amerikano ay ang mga hidden taxes na nagpopondo sa government waste. Maaaring mag-overspend ang mga politiko at magpakilala ng mga bagong buwis na malapit nang makalimutan ng publiko. Ang pag-unawa sa mga batas sa buwis ay kasing hirap ng pag-unawa sa mga babae, isang bagay na palagi kong pinaghirapan. Iilan lamang ang nakakaalam na noong 1822, nagpataw ang federal na pamahalaan ng 1% import tax upang suportahan ang First Nations, na hindi pa kailanman binawi. Madalas kong itanong kung natanggap ba nila ang alinman sa pera na iyon. Habang naninigarilyo ako, isang pamilyar na boses ang sumigaw, "Oy, Harold. Matagal na rin ah. Si Gus pala, isang tao mula sa aking nakaraan. Hindi ka pa rin tumitigil, simula noong high school," sabi niya. "Huli mo ako, Gus," sagot ko ng may ngiti. "Para sa isang matandang tulad ko, mukha kang maganda. Saan ka pupunta?" "Pabalik sa Cape. Doon ako nakatira kasama ang asawa at mga anak ko," sabi ko. "Pinauwi ako dahil sa panahon mula sa mga rig. Ginagawa mo pa rin yan. Kailan ka titigil sa pagiging redneck at kukuha ng totoong trabaho?" Biro ni Gus. "Nagtatrabaho ako sa pagreretiro," sabi ko, "siguro mas maaga kaysa sa iniisip mo." Plano kong maghanap ng isang bagay na nagpapanatili sa akin sa bahay sa gabi. Magugulat si Shona. "Pinakasalan mo ba si Shona Richards?" tanong ni Gus, nagulat. "Oo. Nakilala ko siya noong nagtatrabaho ako sa mga rig sa Texas noong break. Nasa business college siya noon." Nagulat ako, sabi ni Gus. Ang nakababata kong kapatid na babae at si Shona ay malapit noong high school. Noong panahong iyon, interesado lamang sila sa mga African American guy. Pinakasalan ng kapatid ko ang isa,
ngunit iniwan siya pagkatapos ng kanilang pangalawang anak. Naging mahirap sa loob ng ilang panahon, ngunit ngayon siya ay isang abogado at maayos ang ginagawa. Nag-usap kami ng ilang minuto, nagkwentuhan kung sino pa rin ang naroon mula sa aming mga high school days at kung ano ang ginagawa nila ngayon. Nalaman ko na siya ay may asawa at may 3 anak. Sa wakas, nasa huling leg na ako ng aking paglalakbay pauwi, sabik na makipag-usap sa aking anak na babae. Ang kanyang kamakailang balita ay nasa aking isip sa buong biyahe. Ibinaba ako ng taxi, at dinala ko ang aking sariling mga bag sa pintuan. Niyakap ako ng mahigpit ni Sarah, malinaw na pagod at emosyonal. Pagkatapos ng ilang mabilis na pagbati, pumasok kami sa mga detalye. Dad, panimula ni Sarah, sa nakalipas na 2 taon, napansin ko ang mga pagbabago sa routine ni Mom. Sa una, naisip ko na ito ay dahil lamang sa kanyang promotion sa Cape Store, ngunit pagkatapos ay nakita ko siya isang Biyernes ng gabi noong lumabas ako kasama ang aking date. Nagkakaroon siya ng isang romantic dinner kasama si Uncle Jack. Nagulat ako, ngunit hinayaan ko itong magpatuloy. Kakaiba dahil karaniwang nagtatrabaho si Jasmine hanggang gabi tuwing Biyernes, at dapat ding nagtatrabaho si Mom, kaya sinimulan naming alamin ng aking boyfriend. Nalaman namin na laging iniiwan ni Uncle Jack ang kanyang truck sa Macy's, at nagkikita si Mom. Magkasama silang umaalis, nakaupo ng malapit na parang magkasintahan. Hindi ko gusto ang naririnig ko ngunit nagtiwala sa katapatan ni Sarah. Nakinig akong mabuti. Sinabi ko kay Hunter, paliwanag niya. Nagpa siya siyang imbestigahan pa kasama ang ilang kaibigan. Natuklasan nila na umuupa si Uncle Jack ng isang apartment kung saan niya nakikita ang kanyang lover, na si Mom pala. Sinabi ni Hunter ang balita kay Aunt Jasmine. Hinawakan ko ang kanyang kamay at sinabi, naniniwala ako sa iyo. Sige, ituloy mo. Binalingan ni Aunt Jasmine si Hunter para sa suporta, at naging magkasintahan sila, ibinunyag ni Sarah. Sinabi sa akin ni Hunter kagabi na nangyayari na ito sa loob ng mahigit 1 taon, at ang anak na dinadala ni Jasmine ay kanya. Baog si Uncle Jack dahil nagkaroon siya ng chickenpox noong bata pa siya. Nagtimpla ako ng isang matapang na inumin, napagtanto na kailangan ko ito. Gaano nakatagal ang iyong ina at si Uncle Jack na magkasama, tanong ko. Hindi bababa sa 18 buwan, sabi niya ng tahimik. Magkasama na sila noong huli kang umuwi. Ano ang humantong sa pagkakabaril kay Hunter? Tanong ko. Wala si Mom doon para makipagkita kay Uncle Jack, kaya umuwi siya at natagpuan sina Jasmine at Hunter na magkasama sa kama. Sa init ng pagtatalo, aksidenteng binaril ni Uncle Jack si Hunter. Anong gulo? Buntong hininga ko. Kailangan kong marinig ang panig ng kwento ni Hunter, ngunit hindi kaagad. Mamaya ngayong araw, aasikasuhin namin ang paperwork sa ospital at maghahanap ng isang mahusay na divorce attorney. Kailan uuwi ang iyong ina? Sabado ng umaga, sagot ni Sarah. Anong gagawin mo? Tanong ko. Magre-rent ako ng kotse at mananatili sa isang hotel. Hindi ako maaaring manatili dito, sabi ko. Pagbalik ko kasama ang rental, aasikasuhin natin ang ilang bagay. Gusto kong tawagan mo ang iyong ina ngayong gabi na nakabukas ang iyong telepono para ma-record ko ito para sa aking abogado. Nagsimulang umiyak si Sarah. Alam na ang mga aksyon ng kanyang ina ay nag-iwan sa akin ng walang pagpipilian. Sa pamamagitan ng kanyang mga luha, sinabi niya, kinakatakutan ko ang araw na ito. Ipinagdasal ko na sana ay mawala ito, ngunit lalo lamang itong lumala. Dad, gusto kong tumira sa iyo. Buttercup, kung iyan ang gusto mo, gagawin ko ito, tiniyak ko sa kanya. Nasa bahay ako nang hindi bababa sa 2 buwan, kaya may oras ako para maghanap ng isang lugar at isang bagong trabaho. Sa ngayon, panatilihin nating tahimik na nasa bahay ako. Seryoso ka? Tanong niya. Oo, ngunit maaaring mga hulugan ito ng pagpapalit ng paaralan, sagot ko. Sa palagay ko hindi pa ako nayakap ng mahigpit sa aking buhay. Ayaw umalis ni Sarah sa aking tabi,
kaya sumama siya sa akin nang dumating ang taxi. Bago kami umalis, tinawagan namin ang paaralan upang ipaalam sa kanila na hindi siya dadalo. Nakita ako ni Jasmine na sumasakay sa taxi at nag-text sa akin, kailangan kong ipaliwanag sa iyo ang mga bagay. Sumagot ako, alam ko. Makikipag-ugnayan kami sa iyo pagkatapos kong maasikaso ang ilang bagay. Nagagalit ang aking anak na babae at kailangan niya ako ngayon. Sa una, nagulat ako na nasa bahay si Jasmine, ngunit sa nangyari kahapon, makatwiran ito. Nagrenta ako ng isang maliit na kotse na hindi kailanman inaasahan ng aking asawa na imaneho ko dahil ako ay palaging isang Fordman. Umalis kami sa Cape at nag-check-in sa isang murang motel sa Marble Hill, sapat na ang layo upang maiwasan na matagpuan. Pagkatapos mag-check-in, pumunta kami sa Southeast Hospital para asikasuhin ang papeles ng insurance. Habang nanananghalian, tinawagan ni Hunter si Sarah, at nalaman namin na kasama niya si Jasmine at alam niyang nasa bahay ako. Sinabi ni Sarah sa kanya na itago muna ang impormasyong iyon, dahil plano naming ipaalam sa kanyang ina mamayang gabi. Ang sumunod naming pinuntahan ay isang opisina ng real estate para tumingin ng mga negosyong ibinebenta, pero walang nakapukaw ng interes ko. Hiniling ko sa broker na bantayan ang mga bagong listahan at nagplano akong tumingin ng ilang bahay sa Biyernes. Pagbalik sa motel, tinawagan ko ang aking mga superior para ipaalam sa kanila ang sitwasyon ko. Ipinapaliwanag na pagkatapos ng 20 taon, maaaring kailangan kong magbitiw dahil gusto ng anak kong menor de edad pa na tumira sa akin. Nagpa-schedule din ako ng appointment sa isang abogado sa Lunes. Sa pagtingin sa aking mga account, nakita kong mayroon kaming $50,000 sa account ng bahay at $250,000 sa personal na savings. Dahil bayad na ang bahay, mukhang simple ang diborsyo, paghahati sa halaga ng bahay at mga pondo. Buttercup, babalik ako agad, sabi ko kay Sarah. Kakausapin ko si Jasmine para marinig ang kanyang panig. Agad akong pinapasok ni Jasmine, at nakita ko ang stress na dinadanas niya. Pasensya ka na, Harold, sabi niya. Hindi ka dapat umuwi sa ganitong gulo. Gusto mo nang inumin habang nag-uusap tayo. Sige, mahaba ang araw na ito, sagot ko. Habang nagtitimpla siya ng mga inumin, hiniling ko sa kanya na magsimula sa simula. Nasa opisina ako nang hiniling ni Hunter na makita ako ng pribado, panimula ni Jasmine. Akala ko nagpaplano siya ng anniversary surprise, pero sinabi niya sa akin na nagkakaroon ng affair sina Shona at Jack. Hindi ako naniwala hanggang sa ipakita niya sa akin. Dinala niya ako sa apartment ni Jack, at ang nakita namin sa bintana ay walang pag-aalinlangan. Magkasama sina Jack at ang iyong asawa. Nasira ako. Ipinakita niya sa akin ang ilang mga larawan sa kanyang telepono na nagpapatunay sa timeline na ibinigay sa akin nina Jasmine at Sarah. Jasmine, maaari mo bang i-text sa akin ang mga larawang iyon? Kakailanganin ko ang mga ito para sa diborsyo, tanong ko. Nanlaki ang mga mata ni Jasmine nang banggitin ko na puro African-American boys lang ang nakakadate ng aking asawa noong high school. Siguro ang mga paghawak na iyon sa paglipas ng mga taon ay hindi kasing inosente ng inaakala natin, sabi niya. Hindi mo masasabi, sagot ko. Pero paano kayo nagkatuluyan ni Hunter? Pareho siya sa iyo, Harold, sabi ni Jasmine. Sinusuportahan niya ako, binibigyan ako ng lakas. Isang gabi, pagkatapos ng kaunting alak, hinalikan ko siya, at hinalikan niya ako pabalik. Ang halik na iyon ay puno ng mas maraming pagmamahal kaysa sa naramdaman ko sa mga nakaraang taon. Lumago ang aming pagiging malapit, at mga 6 na buwan na ang nakalipas. Lumampas kami sa linya. Hindi, ito paghihiganti, nangyari lang. Naintindihan ko. Ang aking trabaho at mahabang pagkawala ay lumikha ng parehong distansya sa aking asawa. Bagaman kami ay kasal, kami ay naging mga estranghero. Sa bawat pag-uwi ko, kailangan naming buuin muli ang aming koneksyon para lang muli akong umalis ng maraming buwan. Iyon ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit pinag-iisipan kong iwanan ang aking karera.
Naghintay si Jasmine sa aking tugon. Salamat sa iyong katapatan. Hahayaan ko si Hunter na magpasya kung ano ang pinakamahusay para sa inyong dalawa. Matagal na siyang naging malaya, at susuportahan ko ang anumang pagpapasya ninyong dalawa. Para malaman mo lang, nakumpirma na ang iyong timeline at ang mga larawan. Salamat, Harold, sabi ni Jasmine na may mga luha sa kanyang mga mata. Sinabi ni Hunter na ganito ang magiging paraan mo ng paglapit. Ipinaliwanag ni Jasmine na natanggap na ni Jack ang mga papeles ng diborsyo, na nag-trigger sa kanyang reaksyon. Siya ay nasa ilalim ng utos ng korte na lumayo. Biglang nagkaroon ng kahulugan ang pamamaril. Palaging nawawalan ng kontrol si Jack kapag hindi nagiging ayon sa gusto niya ang mga bagay-bagay. Malamang na umuwi siya para kumprontahin si Jasmine at natagpuan niya itong kasama si Hunter, na nagtulak sa kanya sa sukdulen. Alam kong nagdadala ng armas si Jack para sa proteksyon dahil sa kanyang trabaho. Jasmine, sa susunod na ilang araw, mahalaga na maniwala ang mga tao na wala ako sa bayan, sabi ko. Iyon ang dahilan kung bakit umarkila ako ng kotse. Malinaw na kay Sarah na gusto niyang tumira sa akin. Umalis ako na mayroon ng kailangan ko, ang katotohanan mula kay Jasmine at patunay na nagsimula ang affair ni na Jack at ng aking asawa bago pa man nasangkot si Hunter. Pagbalik sa bahay, ibinahagi ko ang lahat kay Sarah. Dad, may sense yun, sabi ni Sarah. Palaging mature si Hunter para sa kanyang edad. Ang mga larawan at ang sinabi niya sa akin ay sumusuporta doon. Palagi siyang nakikipag-date sa mga mas matandang babae. Siguro kasalanan ko rin, sabi ko. Dahil palagi akong wala, tumayo siya bilang lalaki ng tahanan. Hindi ako gaanong mas matanda sa kanya nang ipanganak siya. Napagtanto ko bago makipag-usap kay Jasmine na anuman ang aking nararamdaman, gagawa si Hunter ng sarili niyang mga pagpapasya. Kanila ang kanilang mga buhay na dapat ipamuhay. Dad, dapat ko bang tawagan si Mom at ipaalam sa kanya ang nangyayari? Tanong ni Sarah. Una, maghanap ka ng app na makakapag-record ng iyong mga tawag, mungkahi ko. Naghahanap si Sarah at sumubok ng ilang mga app bago nakahanap ng isa na gumana. Pareho naming download ito. Pagkatapos ng 3 ring, sinagot ni Shona, at inilagay ni Sarah ang tawag sa speaker. Mom, kailangan ko ng note para sa pagliban sa school ngayon, sabi ni Sarah. Bakit ka lumiban sa school? May sakit ka ba? Tanong ni Shona. Hindi. Nasa hospital ako kasama si Hunter kagabi at pagod na pagod ako para pumasok sa school, ipinaliwanag ni Sarah ang nangyari kay Hunter. Maibabalik ba niya ang buong paggamit ng kanyang balikat? Tanong ni Shona, nag-aalala. Binaril siya sa balikat sa malapitan, sabi ni Sarah. Ano? Paano nangyari iyon? Huwag kang mag-iwan ng kahit ano, utos ni Shona. Nangyari iyon dahil wala ka sa karaniwan mong kinaroroonan tuwing Miyerkules ng hapon, sabi ni Sarah ng mariin. Ano ang ipinahihiwatig mo? Nasa trabaho ako, sagot ni Shona, alam na hindi ito totoo. Hindi, Mom. Nasa 644 na Morgan Avenue, apartment 4 kasama si Uncle Jack, sabi ni Sarah. Ang katahimikan mula kay Shona ay nakabibingi. Pagkatapos ng pagtigil, nagtanong siya, gaano nakatagal mong alam? Halos mula sa simula, nalaman ko nang hindi sinasadya nang makita kitang kumakain kasama si Uncle Jack, sabi ni Sarah. Sinundan ni Hunter at natagpuan ang iyong love nest, dinadala pa si Jasmine doon para mahuli kayong dalawa sa akto. Ang mga larawan ay medyo graphic. Naririnig kong humihikbi si Shona. Pagkatapos ay sinabi niya, lalarga ako pa uwi sa Sabado ng umaga. Kailangan nating mag-usap bago umuwi ang iyong ama. Mom, mayroon pa. Natanggap ni Uncle Jack ang mga papeles ng diborsyo sa inyong love nest noong nakaraang Miyerkules. Umuwi siya na galit. Determinado na panatilihin ang kanyang kasal habang ipinagpapatuloy ang affair, hindi niya alam na ang kanyang mga aksyon ay nagtulak kina Jasmine at Hunter na magsama. Sabi ni Sarah, binigyan ko si Sarah ng thumbs up para ipakita na sang-ayon ako sa kanya. Ngumiti siya,
Alam na niliwanag ng kanyang paliwanag ang lahat. Nilabag ni Uncle Jack ang utos ng korte, pumasok sa kanyang dating bahay, at natagpuan sina Jasmine at Hunter na magkasama, sabi niya ng galit. Kumuha siya ng armas at binaril si Hunter. Pero ano ang gusto mong sabihin ko kay Dad kapag tinawagan ko siya? Nasaan sina Hunter at Uncle Jack ngayon? Tanong ni Shona. Si Uncle Jack ay nasa jail para sa attempted homicide, sagot ni Sarah. Magpapagaling si Hunter pero kailangan ng malaking rehab. Kaya, Mom, sasabihin ko ba kay Dad, o dapat niyang malaman mula sa news bukas? Bigyan mo ako ng ilang minuto para tipunin ang aking mga saloobin, at ako na ang tatawag sa kanya, sabi ni Shona. Pinakamainam na ako ang humawak nito. Okay, Mom, sabi ni Sarah. By the way, magiging lola ka na. 3 buwan nang buntis si Jasmine, at si Hunter ang ama. Isa pa, plano ni Jasmine na bigyan ka ng mga papeles pagdating mo sa bahay. Nawala si Shona, pero nadama kong makatwiran ito pagkatapos ng ginawa niya. Naghintay si Sarah ng tugon, at nang walang dumating, tinapos niya ang tawag. Nagtimpla ako ng 2 sour mash, isa para kay Sarah at isa para sa akin. Dinagdagan ko ng yelo at soda ang akin, iniiwan ang sa kanya ng diretso. Inilalapag ito, sinabi ko, mag-inuman tayo, dahil mas humawak ka ng sarili mo kaysa sa karamihan ng mga adulto. Ipinagmamalaki kita, Buttercup. Naghintay kami sa tawag ni Shona, tinatapos ang aming mga inumin. Nang tumunog ang aking telepono, hinayaan ko itong pumunta sa voicemail. Pagkatapos magtimpla ng isa pang round, pinatugtog ko ang mensahe sa speaker. Ang tanging sinabi ni Shona ay, tawagan mo ako kapag may sandali ka. Hindi sinasadyang binaril ni Uncle Jack si Hunter, at kailangan nating mag-usap. Dad, tingnan natin ang online newspaper bago ka sumagot, mungkahi ni Sarah. Dinala niya ang kanyang laptop, at nakita namin ang kwento sa front page. Ang headline ay nagbabasa, Husband Shoots Wife's Lover, at idinetalye nito ang lahat, ibinubunyag ang mga relasyon sa pagitan nating lahat. Ang pinakamalaking pagkabigla ay ang malaman na hindi Jack Parsons ang kanyang tunay na pangalan. Siya talaga si Raymond John Smith na may record para sa petty theft at isang outstanding warrant para sa pill possession with intent to distribute. Ibinunyag ng kanyang mga fingerprint ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Tinawagan ko ang pulis, sinabi sa kanila ang tungkol sa tool truck ni Jack, at iminungkahi kong kumuha sila ng warrant para hanapin ito. Nang tanungin kung bakit, sumagot ako, dahil walang nakakita sa kanyang nagbebenta ng kahit ano mula rito. Pagkatapos ay hinanap ko si Gus Charles sa Facebook, natagpuan ang kanyang profile, at tinawagan ang kanyang numero. Sinagot ng kanyang asawa, at ipinaliwanag ko na nakasalubong ko si Gus sa airport at kailangan ko ang pangalan ng ex-husband ng kanyang kapatid na si Ashley na nawala. Ang pangalan niya ay Raymond John Smith, sabi niya. May utang siyang higit sa 16 na taon ng child support. Well, nasa jail siya sa Cape Girardeau, Missouri, sa ilalim ng pangalang Jack Parsons, ipinaalam ko sa kanya. Seryoso ka ba? Tanong niya. Oo, at nagkakaroon din siya ng affair sa aking asawa, si Shona Richards, dagdag ko. Oh my God, magugulat si Ashley. Maaari ko bang ibigay sa kanya ang iyong numero? Tanong niya. Pakiusap, sagot ko. Pauwi sa Sabado ang aking malapit ng maging ex-wife. Nagulat si Sarah, at ganoon din ako. Tinext ko si Jasmine para malaman kung nasa bahay siya para makausap ko siya. Dad, alam ni Mom kung sino siya noong una kayong nagkita, sabi ni Sarah. Anong iba pang mga kasinungalingan ang matutuklasan natin? Hindi ko alam, pero parang binubuhay nila muli ang kanilang glory days, sabi ko. Iniisip ko kung ano pa ang kinasasangkutan nila. Tumagal kami ng ilang minuto para ay proseso ang lahat. Habang mas marami kaming natututuhan, mas maraming katanungan ang bumabangon. Nang may kumatok sa pinto, sinagot ito ni Sarah. Nagtimpla ako ng sour mash at soda para kay Jasmine at iniabot ko ito sa kanya pagpasok niya sa kusina.
Ipinakita namin sa kanya ang updated na article, na isang pagkabigla sa kanya. Tinext ako ni Sarah ng recording ng kanyang pag-uusap kay Shona, at pinatugtog ko ito para kay Jasmine. May malaking pagkakataon na ang iyong kasal kay Jack ay hindi rin legal, sabi ko. Dapat ipasuri mo ito sa iyong divorce lawyer. Nasa hospital ako halos buong araw, sagot ni Jasmine. Pauwi na sana ako nang matanggap ko ang iyong text. Walang paraan na makakapagpiyansa siya. Mas lumala pa, dagdag ko. Mayroon siyang 2 adult na anak, isang babae at isang lalaki. Ang kanyang ex-wife ay ang matalik na kaibigan ni Shona noong high school. Ang pagkabigla sa mukha ni Jasmine ay hindi malilimutan. Alam nila mula sa simula, sabi ni Jasmine, nagsisimulang umiyak. Kung mayroon siyang mga anak, bakit hindi ako nagbuntis agad? Malamang nagpa-vasectomy siya bago ka nakilala, sabi ko. Iyon ang tanging paliwanag. Tumahimik ako habang nag-uusap sina Jasmine at Sarah. Sinabi ng aking kutob na mayroon pang iba sa kwentong ito. Ladies, sa tingin ko dapat nating suriin ang lahat ng nasa ating mga bahay, mungkahi ko. May nawawala, at nagtataka ako kung tinutulungan ni Shona si Jack sa isang bagay na ilegal. Dahil sa kanyang pill history, maaaring nagtago siya ng mga bagay-bagay, at marahil ay kasama si Shona. Mukhang malayo iyon, sabi ni Jasmine, pero araw-araw niyang minamaneho ang kanyang truck at nagtatagal ng magdamag. Kung gayon bakit itinatago ni Shona ang kanyang mga sikreto? Siguro nakakita ka ng mga bill para sa kanyang mga binibili, sabi ko. Palaging sinasabi ni Jack na hinahawakan ng corporation ang lahat, sagot ni Jasmine. Nakakita ka ba ng anumang buwanang statement o money transfer? Tanong ko. Hindi, pero alam ko ang kanyang Outlook account. Maaari nating suriin ito, sabi niya. Pumunta kami sa kanyang bahay, at pagkatapos mag-login sa computer, hinanap ko ang Outlook. Natuklasan namin na may 4 na hindi kilalang email account si Jack na nakalink sa kanyang pangunahing account, malinaw na nagtatago ng isang bagay. Jasmine, kontakin mo ang pulis unang-una bukas at bigyan mo sila ng access sa mga email ni Jack, sabi ko. Uuwi ako para hanapin sa aking bahay ang pera o pills. Gusto kong tiyakin na walang ilegal na itinago doon. Ganon din ang gagawin ko. Ano ang dapat kong gawin kung may makita akong kahit ano? Tanong ni Jasmine. Tawagan mo ako, at aalamin natin ito ng sama-sama, sabi ko. Kailangan nating protektahan ang ating mga sarili. Dad, sa tingin mo ba talaga hahayaan ni Mom na mag-imbak si Jack ng mga gamit sa ating bahay? Tanong ni Sarah. Dahil sa kanilang relasyon, hindi ko ito maalis, sabi ko. Magsimula sa mga lugar na hindi mo karaniwang sinusuri. Pagbalik sa bahay, kumuha ako ng flashlight at nagtungo sa garahe para i-access ang attic. Pagkatapos ilipat ang inuupahang kotse, umakyat ako at nakakita ng 5 malalaking garbage bag na nakatago doon. Nang tumama ang unang bag sa sahig, nagmadali si Sarah. Hilahin mo iyon sa tabi, sabi ko. Mayroon pang 4. Ang pangalawang bag ay nabiyak, nagbubuhos ng mga bundle ng $20 bills. Ang agad kong naisip ay kung mayroon bang pills sa bahay ni Jasmine. Pagkatapos ibaba ang lahat ng 5 bag, nakakita ako ng isa pang flat bag, na naging ledger ni Jack. Sarah, sabihin mo kay Jasmine kung ano ang natagpuan namin habang sinusuri ko ang mga bag na ito, tanong ko. Bumalik sila sa loob ng 5 minuto. Ang 5 bag ay puno ng pera, at ang ika-6 na bag ay naglalaman ng ledger ni Jack. Harold, maaari mo bang suriin ang lugar ko? Tanong ni Jasmine. Pagkatapos kong tawagan ang mga pulis, sagot ko. Tinawagan ko ang pulis, na nagpadala ng isang patrol car. Pagkatapos ay pumunta ako sa bahay ni Jasmine at nakakita ng isang dibdib ng cocaine sa kanyang attic. Inilagay ko ang ledger ni Jack dito at tinawagan ang pulis muli, humihiling ng isang detective. Umabot ng higit sa 3 oras para kunin ng pulis ang pera at pills. Kinailangan naming ipaliwanag ang lahat mula sa pamamaril hanggang ngayon. Bago umalis,
Sinabi ng detective na dadalhin nila si Shona sa kustodiya para tanungin pagbalik niya sa Sabado. Ang pera ay hindi maaaring i-link sa kahit ano sa ngayon, sabi ng detective. Bibilangin, IR record, at ikukulong ito bilang natagpo ang pera na kusang loob na isinuko ni Mr. Phillips. Salamat, officer, sagot ko. Paano ang mga pills na natagpuan sa bahay ng aking kapitbahay? Tanong ni Jasmine. Dahil doon nakatira si Jack Parsons, at isinuko mo ito sa tulong niya, hindi ka sisingilin, pero siya, ipinaliwanag ng detective. Babalik ka ba na may search warrant bukas? Tanong ni Jasmine. Bigyan mo ako ng email at password ng iyong asawa, sabi ng detective. Susuriin namin ito ng direkta. Kung makakita ka ng anumang maliit na halaga ng pills, ay flush mo. Karamihan sa mayroon si Jack ay malamang na nasa kanyang truck, na hinihila namin para hanapin. Pagkaalis ng pulis, sinabi ko, kailangan ko ng isang matapang na inumin. Sinigurado ni Jasmine ang kanyang bahay at sumama sa amin. Tanong ni Sarah, sasabihin mo ba kay mom ang nangyayari? Mas mainam na hayaan ang detective ang humawak nito, sabi ko. Tatapusin ko ang paghahanap sa parehong bahay bukas habang nasa school ka. Salamat, Harold. Pinahahalagahan ko ito, sabi ni Jasmine. Jasmine, kailangan kong sumunod ka sa akin sa car rental place bukas. Hindi ko iiwan ang aking anak na mag-isa, sabi ko. Maaari ba akong manatili dito ngayong gabi? Tanong ni Jasmine. Siyempre, maaari kang matulog sa dating kwarto ni Hunter, sabi ko. Sa paligid ng hating gabi, ginaisang kami ng mga sirena ng pulis. Nahuli nila ang isang taong sumusubok na pumasok sa bahay ni Jasmine. Mayroong isang unmarked car na nagbabantay sa aming mga bahay. Alas 5 ng umaga, tinawagan ko ang asawa ko, nakaupo sa labas na may kapeng at sigarilyo. Agad siyang sumagot. Harold, ang gulo dito. Aksidenteng nabaril ni Jack si Hunter, pero gagaling naman siya. Pinipigil ng pulis si Jack hanggang matapos nila ang investigasyon. Nakausap mo na ba si Jasmine? Hindi pa, nasa ospital kami ni Sarah, sabi ko. Kakausapin ko siya ngayon at ipapaalam ko sa iyo. May balita ba kung kailan ka uuwi? Gusto ka naming makita, tanong ko. Binabantayan namin ang panahon at baka kailangan naming lumikas, kaya baka makauwi ako ng mas maaga kaysa inaasahan, sagot niya. Seryoso ka ba? Tanong niya. Nagulat. Oo, may bagyo kaming paparating. Kung lumikas kami, uuwi ako. Pangako mong tatawagan mo ako kung mangyari iyon para may handa ko ang mga gamit, sabi ni Shona. Okay, sabi ko. Mag-usap tayo mamaya. Mula sa maikling usapan na iyon, napagtanto ko na hindi niya kayang aminin ang totoo at hindi niya gagawin. Malinaw na wala na siyang nararamdaman para sa akin, at maaari na akong magpatuloy sa diborsyo ng walang panghihinayang. Pagkatapos ihatid si Sarah sa paaralan, sinundan ako ni Jasmine para isauli ang rentahang kotse. Pagkatapos ay kinuha namin ang aking bagahe at isinoli ang susi ng hotel. Iminungkahi ko na kunin niya ang susi ng apartment ni Hunter para pansamantalang manirahan doon. Tiningnan ko ang 4 na bahay kasama ang real estate broker at nagpa siya sa isang bagong gawang bahay sa isang bagong subdivision. Nagbigay ako ng cash offer na may malaking deposito at humiling ng 5 taong warranty para sa mabilis na paglilipat. Bumili ako ng mga bagong kandado at nag-text kina Jasmine at Sarah para i-update sila. Habang hinahanap ang bahay, wala akong nakitang pills ngunit nakakita ako ng bearer bonds na nagkakahalaga ng $10,000 bawat isa. Iniulat sa balita na nakahanap ang pulisya ng mga gamit sa aming mga bahay na nauugnay sa pamamaril, malamang para mabawasan ang hinala sa amin. Pagkatapos palitan ang mga kandado at security codes, nakakita ako ng mamahaling alahas na hindi ko alam na mayroon ang asawa ko. Sa wakas, bumalik ako sa atap na may heavy-duty na ilaw at natuklasan ko ang mas maraming bag ng pera na nakatago sa pinakamadilim na sulok. Tinawagan ko ulit ang detective gamit ang card na ibinigay niya sa akin,
na ipinaalam sa kanya ang aking pinakahuling natuklasan. Bago sila dumating, nagtira ako ng ilang bundle ng pera mula sa bawat bag at iniwan ang natitira sa atep. Nagsisimula na akong maniwala na si Jack ay nagbebenta ng pills sa loob ng maraming taon. Kinuha ng detective ang lahat ng 20 bag, na nagpailing-iling sa hindi makapaniwala. Doon ko napagtanto na dapat kong iniwan ang ledger kasama ang pera para iugnay ang lahat. Officer, sir, posibleng nagbebenta ng pills si Jack sa loob ng 20 taon naming kapitbahay, tanong ko. Kung isa sa alang-alang na mas matagal pa siyang nanirahan sa ilalim ng isang huwad na pangalan, napakalaki ng posibilidad, sagot niya. May mga kaso ng mga taong naninirahan kasama ang mga kriminal sa loob ng maraming taon nang hindi nalalaman. Sabik akong tanungin ang iyong asawa tungkol sa kanyang relasyon sa kanya at kung gaano na ito katagal. Isang bagay pa, dagdag ko. Si Jack, gaya ng tawag namin sa kanya, ay asawa ng matalik na kaibigan ng asawa ko noong high school bago niya pinakasalan si Jasmine. Ang kanyang dating asawa, si Ashley, ay maaaring lumipad sa Sabado para i-verify ang lahat. Ngumiti ang detective. Lalong gumaganda ito, sabi niya, nang pumarada si Jasmine. Alam ba ito ng kanyang kasalukuyang asawa? Oo, at hahanapin ko ng lubusan ang kanyang bahay, sabi ko. Pagkatapos ng tangkang pagnanakaw kagabi, naisip namin na kinakailangan iyon. Magiging handa ako para sa isa pang tawag kung kinakailangan, nakangising sabi ng detective. Kinakapanayam ko ulit si Jack ngayon. Nakahanap kami ng cocaine sa isang huwad na sahig ng kanyang truck, sabi niya. Tapos na siya. Sumali sa amin si Jasmine at sinabi, Officer, asahan ang tawag mula sa abogado ko tungkol sa pagkakakilanlan ng asawa ko. Gusto niyang ipawalang bisa kaagad ang aming kasal. Pagkaalis ng detective, hinalughog namin ng lubusan ang bahay ni Jasmine, na itinapon ang anumang mukhang kainahinala. Inimpake ni Jasmine ang kanyang mga gamit at lumipat sa apartment ni Hunter para sa kaligtasan. Nakahanap kami ng ilang bearer bonds, na kinuha niya. Sinabi ko sa kanya na nagbigay ako ng offer sa isang bagong gawang bahay at planong gamitin ang mga bonds para sa pagbabayad kung tatanggapin ang offer. Tanong ni Jasmine, sa tingin mo ba nakikipagtulungan si Shona sa kanya, o niloko rin siya? Mahirap sabihin, sagot ko. Mayroon kaming susi ng bahay ng isa't isa sa loob ng maraming taon. Maaaring nagtago si Jack ng mga bagay noong wala kami. Ang ikinagulat ko ay hindi niya ginawang lihay-timo ang kanyang mga ipon. Gusto naming magkita ng anak ko kay Hunter, sabi ko. Dahan-dahan siyang gumagaling. Plano nilang magsama ni Jasmine para makita kung gagana ang agwat ng edad. Mukhang mature at pinag-isipang mabuti, sabi ko. Salamat, Dad, sagot ni Hunter. Pinahahalagahan ko ang lahat ng ginawa mo para kay Jasmine. Ngayong nakikita ko ang iyong panig, hindi ko alam kung paano mo kinakaya ito, sabi ko. Anak, maaaring hindi ko gusto ang ginawa ng iyong ina, ngunit wala ako doon para sa kanya dahil sa aking trabaho. Ang kalungkutan ang nagtulak sa kanya sa ibang lugar. Kung magkakaroon pa ako ng ibang relasyon, kailangan kong baguhin ang aking pamumuhay. Tiningnan ako ni Sarah at sinabi, hindi mo siya kinasusuklaman sa ginawa niya. Inuna ko ang trabaho at ipinaubaya ko sa kanya ang pagpapalaki sa inyong dalawa, sabi ko. Nang lumaki kayo, wala nang nagbibigay sa kanya ng atensyong kailangan niya. Malungkot ako, pero hindi ko siya kayang kamuhian o hatulan. Bukod dito, maaaring mas malalaking problema ang harapin niya. Gaya ng ano, tanong ni Hunter. Kung maiuugnay siya ng pulisya sa ginagawa ni Jack, maaari rin siyang mapunta sa kulungan, sabi ko. Nakakagulat kung paano madalas makaligtaan ng mga tao ang nasa harap nila. Natahimik ang aking mga anak sa katotohanan. Noong Sabado ng umaga, nakatanggap ako ng balita na tinanggap ang offer ko sa bahay. Pumunta ako sa opisina ng broker gamit ang ilan sa mga bearer bonds para sa deposito. Nang makatanggap ako ng text, pwede ba tayong magkita? Ako ang kapatid ni Gus, si Ashley.
Nag-text ako pabalik, nasaan ka? Sa airport, sagot niya. Sumagot ako, darating ako sa loob ng 15 minuto. Napakagandang presyo ang nakuha mo sa iyong bagong bahay, sabi ng broker. Nagulat ako na tinanggap nila ito ng napakabilis. Kaya ko tinanong kung may iba pang naibenta, sabi ko. Walang nakakapukaw ng interes na gaya ng isang sold sign. Pagkatapos tapusin, pumunta ako sa airport. Pagpasok ko, nakita ko si Ashley. Siya lang ang nandoon dahil kakaalis lang ng huling flight papuntang St. Louis. Kaakit-akit siya na may brown na buhok na nagpalambot sa kanyang mga katangian, at ang kanyang simpleng blue jean outfit ay nagpakita na mayroon siyang klase ng hindi sinusubukan. Ang unang impresyon ko ay komportable siya sa kanyang sariling balat. Lumapit siya sa akin at sinabi, "Kamukha mo ang litratong ipinadala sa akin ni Gus. Ikinalulugod kong makilala ka, Mr. Phillips. Tawagin mo akong Harold," sagot ko, na kinamayan siya. Pumunta kami sa restaurant ng airport at umupo para sa isang maagang pananghalian. Habang nagkakakilala, napansin niya na wala akong suot na singsing, at ipinaliwanag ko na pagkatapos malaman ang tungkol sa relasyon ng aking asawa, wala na akong dahilan para isuot ito muli. Nalaman ko na pagkatapos ng kanyang diborsyo, bumalik si Ashley sa kanyang dalagang apelyido. Habang kumakain kami, nakita ko na dumating ang huling flight mula sa St. Louis. Mula sa aming upuan sa bintana, nakikita namin ang mga pasaherong naglalakad sa gate. Nang lumitaw si Shona, kumaway ako. Lumingon si Ashley para tingnan kung sino ang kinakawayan ko, at natigilan si Shona, na namutla ang mukha nang makita niya kaming magkasama. Hindi niya nabasa ang lokal na balita at walang ideya kung ano ang nangyayari. Pinanood namin habang nilapitan siya ng isang detective, ipinakita ang kanyang badge, at sinamahan siya para kunin ang kanyang bagahe. Hindi niya alam na narito ka, di ba? Tanong ni Ashley. Hindi. Itinago namin ito sa kanya, sabi ko. Ano man ang kanyang plano ay tapos na. Malalaman na niya ang tungkol sa pera, pills, at ledger na natagpuan sa aming mga bahay. Pwede ko bang pangasiwaan ang iyong kaso ng diborsyo? Tanong ni Ashley. Nakakatuwang pabagsakin siya. Ang katotohanang sangkot siya at ang aking ex ay nagtataas ng maraming tanong. Kaya mo bang pangasiwaan ito habang naglalakbay pabalik-balik? Tanong ko. Pinapatakbo ko ang sarili kong divorce firm mula sa bahay, sabi niya. Dagdag pa, narito ako para harapin ang aking deadbeat ex, ngumiti ako. Mukhang may deal tayo. Kung mayroon kang printer, maaari na tayong magsimula ngayon. Inilulan namin ang bagahe ni Shona sa aking truck, at sinabi ko kay Ashley na nasa county jail ang kanyang ex-husband. Gusto niyang kausapin siya, kaya hinatid ko siya doon at naghintay. Pagkalipas ng halos 1 oras, bumalik siya. Nagulat siya nang makita ako, sabi ni Ashley. Tinanong niya kung paano ko siya natagpuan, at sinabi ko sa kanya na dahil iyon sa iyo. Binanggit ko rin na kinumpiska ng pulisya ang mga pills, pera, at ledger na natagpuan nila. Namutla ang kanyang mukha. Tinawagan ko ang detective at na-update siya. Sinabi niya na kukuha siya ng isang handwriting comparison upang iugnay si Shona sa mga pills ngunit hindi sa cash, dahil ang ledger ay isang contact list ng kanilang mga supplier at kliyente. Kaya ang aking malapit ng maging ex ay maaaring nakikibahagi sa lahat ng ito, sabi ko. Papadaliin nito ang diborsyo. Kakailanganin niya ang kanyang bahagi para sa legal fees. Oo, sagot ng detective. Sasampahan namin siya bilang isang accessory ngayon, kaya hindi siya makakakuha ng bail hearing hanggang Lunes. Bumalik kami sa aking lugar upang simulan ang paggawa ng divorce petition. Sa daan, ipinaliwanag ko kung paano namin pinangasiwaan ang aming pananalapi sa buong kasal. Matalinong hakbang, sabi ni Ashley. Sa magkahiwalay na savings accounts, maaari nating igiit na hindi ito marital property. Pagka-uwi, nagsimula siya sa divorce petition habang nagtitimpla ako ng kape at ipinadala sa kanya ang mga larawang ibinigay ni Jasmine.
Sinabi ko sa kanya na ayaw ko ang bahay dahil sa lahat ng nangyari. Tinanong ni Ashley kung kaya ba akong bilhin ni Shona. Batay sa kung paano namin hinati ang mga pondo ng sambahayan, dapat niya itong magawa. Pagkatapos ng 2 oras, handa na kaming mag-print. Ibinigay ko sa kanya ang access code, at nag-print at inayos namin ang mga kopya upang isampa sa county court sa Lunes. Bumalik ang anak ko mula sa pakikipagkita sa mga kaibigan. Nagkaroon ng agarang koneksyon sa pagitan niya at ni Ashley. Pagkatapos ng pagpapakilala, ipinaliwanag ko sa aking anak kung sino si Ashley. Sarah, gusto kong makilala mo si Ashley Lynn Charles, sabi ko. Nakatira pa rin ang kanyang pamilya sa Dutchtown. Ashley, ito ang anak ko, si Sarah, nalilipat sa akin sa susunod na linggo kapag nakabili na tayo ng mga kasangkapan. Nagliwanag ang mga mata ni Sarah sa katuwaan habang niyakap niya ako ng mahigpit at nagtanong, ano ang binili mo? Isang bagong gawang bahay na may 3 silid tulugan, isang bukas na floor plan, isang 2 kotse na garahe, isang hindi pa tapos na basement, at isang mataas na patio deck, sagot ko. May problema ba dito? Hindi ito naka-landscape, sabi ko. Plano kong tingnan ang pagdaragdag ng pool pagkatapos magsara sa Lunes. Kuminang ang mga mata ni Sarah. Matagal na niyang gustong magkaroon ng pool. Hindi ko pa ito ginawa dati dahil ayaw kong masira ang aming kasalukuyang landscaping. Dahil malapit na ang oras ng hapunan, tinanong ko kung saan nila gustong kumain. Pareho nilang pinili ang Ruby Tuesday para sa salad bar. Pagkatapos ng hapunan, pumunta kami sa Enterprise para makapagrenta ng kotse si Ashley. Inimbitahan ni Sarah si Ashley na sumama sa amin sa linggo para mamili ng mga kasangkapan, at sumang-ayon siya. Noong Lunes, nasa courtroom ako habang binabasa ang mga kaso laban kay Jack Parsons at sa aking asawa. Hindi pinayagan si Jack na magpiyansa. Itinakda ang piyansa ni Shone sa $500,000, ipinasa ni Ashley ang kanyang mga papeles ng diborsyo sa aking ngalan at pagkatapos ay ipinasa ang kanyang ex-husband para sa back support. Habang papalabas kami na magkahawak kamay, alam kong napansin niyon ni na Jack at Shona. Nang mas maaga ng araw na iyon, tinapos ko ang pagbili ng aking bagong bahay sa pamamagitan ng paghulog ng natitirang bearer bonds. Isinampa ni Ashley ang mga papeles ng diborsyo at binayaran ang mga bayarin sa korte. Pagsapit ng 4 p.m., nakahanap si Ashley ng isang liham sa kanyang rentahang kotse sa lugar ng kanyang mga magulang, isang ransom note. Hawak nila si Sarah at hinihiling ang lahat na hindi ko pa naibibigay sa pulisya. Sinabi ko kay Ashley na sumagot na makikipagkita ako sa kanila sa Trail of Tears State Park sa hating gabi, na nagbibigay ng isang tiyak na lokasyon. Sa bahay, naghanda ako. Nag-impake ako ng maliliit na propane containers, isang welding torch, isang lumang tent, at ang aking crossbow sa aking truck. Itinayo ko ang tent sa parke at, sa ilalim ng takip ng kadiliman, nilagyan ko ng isang bitag sa cliffside viewing area sa pamamagitan ng pagluwag sa mga bolts sa railing. Tinali ko ang isang bag na puno ng papel sa railing, na pinagmukha itong mahalaga. Nang dumating si Earl, isang kaibigan ni Jack, hinarap ko siya ng isang crossbow at hiniling na tiyakin niya ang ligtas na pagbabalik ni Sarah bago ko ibigay ang bag. Kung hindi ako sumasang-ayon, tanong ni Earl. Papatayin kita at hahanapin ko ang iyong mga kapatid, sagot ko. Si Earl, nakitang-kita ang nerbiyos, ay tumawag. Nakakatuwang panoorin siyang magpawis, lalo na nang mapagtanto niya na may 3 pana ang crossbow. Akala ni Jack ina ka na, sabi ni Earl. Nagpaplano siyang tumakas at kailangan niya ang bearer bonds para mailabas siya at ang iyong asawa sa bayan. Hula ko, nasa The Ledger book ka rin. Paano mo nalaman ang tungkol sa The Ledger? Tanong ni Earl. Ibinigay ko ito sa mga pulis. Oras na lang bago kayo mahuli lahat. Kung hindi nasaktan si Sarah, baka gusto mong gamitin ang nasa bag para maglaho. Sa takot, tumawag ulit si Earl, na inutusan ang kanyang mga kapatid na ihatid si Sarah at tumakas. Alam niyang malala ang sitwasyon. Pagkalipas ng 10 minuto,
Tumunog ang aking telepono. Si Ashley iyon na kinukumpirma na nakarating ng ligtas si Sarah at hindi nasaktan. Pinatay ko ang mga ilaw at bumalik sa kadiliman. Sumandal si Earl sa railing para kunin ang bag, ngunit dahil walang nakakapit dito, itinulak siya ng kanyang timbang sa gilid. Pagkatapos noon, bumalik ako sa aking tent at natulog buong magdamag. Umabot ng 2 linggo bago nila natagpuan ang katawan ni Earl, at hindi natanggap ng maayos ni Jack Parsons ang balita. Noong Martes ng umaga, nagmaneho ako papunta sa lugar ng mga magulang ni Ashley. Tumakbo palabas ang anak ko para salubungin ako, at inimbitahan ako sa loob para mag-almusal. Nalaman ko na magre-retiro na ang county sheriff, at ang ama ni Ashley, si Gus, ay maimpluwensya sa lokal na Democratic Party. Sa almusal, binanggit ko ang pagtakbo para sa sheriff, at tinanong ni Gus kung handa akong magsimula sa state qualification courses. Sumang-ayon ako. Kung, gayon sa tingin ko opisyal ka nang nagsimula ng iyong kampanya, sabi niya. Malinaw ang pagmamalaki sa mga mata ng anak ko nang sabihin niya, isang bagay ang alam ko tungkol sa aking ama, kapag nagpasya siyang gawin ang isang bagay, nagagawa niya iyon. Ibinigay ko sa anak ko ang telepono ko at pinakinggan siya sa pag-uusap na ni-record ko kasama ang kanyang ina. Nakakatuwang panoorin ang kanilang mga reaksyon. Hindi naman talaga magiging tapat sa'yo si Mama, di ba? Tanong ni Sarah. Hindi, sagot ko. Nagsisimula na akong magtaka kung ibinalik niya si Jack sa negosyo ng gamot gamit ang pera ko. Nagulat silang lahat sa aking revelasyon, at ako rin. Pare-pareho tayo ng iniisip. Sa tingin ko, dapat itago natin ang nangyari simula nang matagpuan ni Ashley ang note, sabi ko. Hindi nangyari ang mga bagay-bagay ayon sa plano ni na Jack at Shona. Pagkatapos nito, tinawagan ko ang detective para ipaalam sa kanya na maaaring tangkain ni Jack na tumakas sa mga susunod na araw. Sinabi ng detective na magiging magaling akong pulis dahil sa aking galing sa pagtuklas ng impormasyon. Pauwi na kami sa Cape, tumunog ang telepono ko. Si Shona ito. Makakalabas ako sa piyansa sa loob ng 2 oras, sabi niya. Pwede ba akong makapasok sa bahay? Tumingin sa akin sina Ashley at Sarah, nagtataka sa magiging sagot ko. Ang bahay, pwede mo nang makuha ngayong hapon, sabi ko. Dadalhin ng abogado ko ang kotse mo sa Love Nest at ibibigay sa'yo ang mga susi. Kukunin na namin ni Sarah ang gusto namin sa bahay, ang iba pa, kukunin namin habang nasa trabaho ka ngayong linggo. Ibinaba ko ang telepono. Ashley, karamihan sa mga bagong kasangkapan ay i-deliver ngayon, at sila na ang mag-aayos. Pwede mo bang pangasiwaan kung saan dapat ilagay ang lahat? Gusto ko yan, sagot niya. Dapat nandyan na ang appliance dealer bago mag-alas 10, at ang mga kumpanya ng kasangkapan ay darating mamaya. Inihatid muna namin si Ashley para makita niya ang bagong bahay. Pareho silang nagustuhan ni Sarah ang open floor plan at ang laki ng lugar. Pinili ni Sarah ang kanyang kwarto, tuwang-tuwa na may sarili itong banyo at walk-in closet. Dad, kukuha ba tayo ng mga kaldero, kawali, at mga pangunahing gamit mula sa lumang bahay? Tanong ni Sarah. Nag-isip ako sandali at sinabi, hindi, magsimula tayo ng bago. Kapag naimpake na natin ang ating mga personal na gamit at dinala dito, pwede kayong mamili ni Ashley ng mga kailangan natin. May built-in blinds ang mga bintana, sabi ni Ashley. Magbibigay yan ng privacy hanggang sa makakuha ka ng mga kurtina. Paalis na kami ni Sarah, nagpaalam kami ni Ashley sa isa't isa. Nang sumigaw ang anak kong lalaki, Dad, kara-rating lang nila ni Jasmine mula sa bahay sa tapat ng kalye. Ipinakilala ko ang lahat, at nakakatuwang makita sina Jasmine at Ashley na sinusuri ang isa't isa. Sa kabila ng kanilang magkaibang kulay ng balat, magkapareho sila ng pangangatawan, na nagpaliwanag kung bakit ako interesado kay Ashley. Bago bumalik para mag-impake ng aming mga damit, nagbukas ako ng bagong checking account sa bangko. Naglipat ako ng pera mula sa savings, kumuha ng mga bagong debit card para sa amin ni Sarah, binayaran ang aking credit card,
at ipinalipat ang aking paycheck. Madaling mag-impake dahil sa mga wardrobe box na kinuha ko, at ilang oras lang ay nailulan na ang lahat. Itinago ko ang mga bearer bond na iniingatan ko sa ilalim ng isang kahon. Pumunta rin ako sa atap para kunin ang 50 bundles ng 50s na naipon ko. Pinaalalahanan ko si Sarah na palitan ang lahat ng kanyang password dahil dadalhin niya ang kanyang laptop. Pagkatapos ibaba ang mga wardrobe box, umalis ang mga babae habang inililipat ko ang mga kahon. Nakatambak sa harap ng bakuran ang aming mga lumang kasangkapan para sunugin. Tinawagan ko ang AT&T para magpakabit ng internet. Bumalik ang mga babae na may isang truckload ng mga gamit ng paalis na ang mga delivery driver. Naayos na ang master bedroom at ang kwarto ni Sarah, naayos na ang sala at family room, at nasa lugar na ang mesa at mga upuan sa kusina. Mayroon na kaming mga pangunahing kagamitan para simulan ang aming bagong tahanan at kailangan na lang ang internet para gumana ang TV. Sa ngayon, pwede naming gamitin ang laptop na may libreng wifi. Pagkatapos ibaba ang truck, inihatid namin ni Ashley ang kotse ni Shona sa kanya. Naghintay ako habang pumasok si Ashley sa loob. Pagkalipas ng isang oras, bumalik siya. May nakuha ka bang mga sagot? Tanong ko. Hindi naman talaga, sagot ni Ashley. Nagsimula ang relasyon nila pagkatapos ng pagtatapos ng kasal ko. Plano ni Shona na hiwalayan ka pagkatapos makatapos si Sarah sa pag-aaral. Magkasama na sila sa loob ng halos 6 na taon. Nagbebenta ng gamot si Raymond sa buong panahon na kilala mo siya. Sinasabi ni Shona na hindi niya alam kung ano ang nasa bahay mo, pero hindi ako naniniwala sa kanya. Ni-record ko ang pag-uusap salamat kay Sarah na isinabay ang telepono niya sa akin. Dapat ba nating ipadala yan sa detective? Tanong ko. Oo, sabi ni Ashley na tumatawa. At tama ba ako sa pag-iisip na interesado ka kung saan maaaring humantong ang ating relasyon? Akala ko nagtatrabaho na tayo dyan, sabi ko. Napansin pa nga ng mga magulang mo ang atraksyon. Lumapit si Ashley at sinabi, iminungkahi ni Sarah ang KFC of fish and chips para sa hapunan. Kumuha kami ng KFC at bumalik sa bagong lugar. Naging abala si Sarah, naglabas siya ng mga bedsheet, nag-ayos ng mga groceries, at pinapagana ang dishwasher. Nagulat ako ng pleasantly. Kumuha rin sila ng sour mash at soda, kaya nagkaroon kaming lahat ng inumin kasabay ng hapunan. Pagkatapos ng hapunan, nag-impake ako sa master bedroom. Pumasok ang mga babae para ayusin ang kama at ayusin ang kwarto, kasama ang mga tuwalya, banig, at maliit na basurahan. Kumuha pa nga sila ng alarm clock na may kaparehong kulay para sa mga nightstand. Pinili ni Sarah ang aking shower soap at shampoo. Dinala ko ang mga walang laman na kahon sa tambak ng sinusunog, nagdagdag ng ilan pa mula sa kusina, at sinuri ang setup, nakalagay na ang bagong coffee pot, toaster, at microwave. Natuwa ako sa kung paano nagiging maayos ang lahat. Nagtrabaho ang mga babae sa kwarto ni Sarah, at nang matapos sila, sinindihan ko ang tambak ng sinusunog, pinapanood ang mga apoy na umaakyat sa kalangitan sa gabi. Nalulunod sa pag-iisip, halos hindi ko napansin ang tawag mula sa aking malapit ng maging ex, wala na ang lahat, sabi niya. Nasaan na yun? Tawagan mo ang detective at magtanong, sagot ko, na tumatawa. Alam mo, sabi niya. Paano mo naibalik si Sarah? Tanungin mo si Earl o ang kanyang mga kapatid kung mahahanap mo sila, sabi ko, na tinapos ang tawag. Pagkatapos ay tumawag ang anak kong si Hunter. Dad, binili namin ang bahay sa tapat ng kalye. Tumawag si Mama, pero sinagot ko siya. Hindi siya masaya, kaya asahan mong sisihin ka niya. Nag-usap pa kami ng kaunti. May mga tanong siya tungkol sa relasyon ni na Jasmine at Ashley. Pinayuhan ko sila na dapat silang mag-focus sa katotohanan na pareho silang ginamit ng parehong lalaki at hayaan silang ayusin ito. Pagkatapos magsigarilyo, sinuri ko ang apoy, nahamupa na, at bumalik sa loob. Tumatakbo ang washer, at lumapit sa akin si Sarah para magpaalam ng magandang gabi.
Ay lalak ko kapag inihatid ko na si Ashley, sabi ko, napansin ang nagtatakang tingin sa mukha ng aking anak. Bumaba si Ashley na nakasuot ng bagong nightgown at robe. Iyon ba yun? Sabi ko, napagtanto kung bakit ganoon ang tingin ni Sarah. Nagpa siya akong mag-ahit at maligo habang nasa washer ang kanyang mga damit. Gumising ako dahil sa katok sa pinto. Kailangan ni Sarah ng sasakyan papuntang paaralan. Nagbihis ako ng mabilis at sinalubong siya sa pinto, kung saan siya ngumiti ng malapad. Dad, mukha kang mas masaya kaysa sa nakita ko sayo sa loob ng maraming taon, sabi niya. Masaya ako para sayo. Pagkatapos siyang ihatid, nangako akong sisunduan siya mamaya. Nakakatuwang mag-relax sa bahay sa unang pagkakataon mula nang umalis ako sa mga rig, nang walang mga nagmamadaling gawain maliban sa pakikipagkulitan kay Ashley, na ginawa ko ng sobra. Ikinabat ng AT&T ang internet bandang tanghalian, at dumating ang mga magulang ni Ashley kasama ang kanyang rental car at mga damit pagkatapos. Dumating din ang isang photographer para kumuha ng professional picture para sa aking kampanya. Inaasahan ni George Charles, ang ama ni Ashley, na makukuha ang mga pirma para irehistro ang aking pagtakbo para sa sheriff sa katapusan ng linggo. Binigyan ko siya ng $5,000 na cash para sa kampanya. Iginugol ni Ashley ang kanyang ina sa isang paglilibot sa bagong bahay, kung saan nalaman ko na inilalagay na niya ang kanyang personal touch dito nang pumili kami ng mga kasangkapan. George, tanong ko, nagkaroon ba ako ng pagkakataon? Sa totoo lang, sabi niya, nang umuwi siya noong Sabado ng gabi, nagulat ako nang sabihin niya, nakilala ko ang lalaking pagsasama ko sa buong buhay ko. Pagkatapos ng nangyari noong Lunes, sinabi niya sa akin, Dad, inaalis ni Harold ang kontrol sa kung sino man ang humahawak kay Sarah. Nang lumitaw si Sarah na hindi nasaktan noong 1:00 ng madaling araw, sinabi niya na hindi niya alam kung ano ang nangyari, ngunit natakot ang mga taong humahawak sa kanya at ibinaba siya ng mabilis. Pagkatapos ng pangalawang tawag sa telepono, nakita niya na magkaugnay sila. Si Edrine at ang kanyang mga kapatid, sabi ko. Palagi silang nagiging problema. Nang komprontahin ko siya gamit ang isang loaded crossbow, binigyan ko siya ng isang pagkakataon na pakawalan si Sarah o mamatay. Nag-atubili siya, kaya sinabi ko sa kanya na tawagan ang kanyang mga kapatid at sabihin sa kanila na paparating ako. Matapat kong masasabi na buhay pa siya nang umalis ako. Kumusta naman ngayon? Tanong